Hello? Hello po. Hi, magandang gabi. Magandang gabi po. May audible po. Yes, Po ba? you are audible. Social. Alam mo, pag alam yung word audible, medyo may kaya sa buhay yan. Hindi po. Alam mo, tawag nito, for the first time in many, many weeks, no? Parang ngayon lang ulit ako nagkaroon ng lalaking caller, except yung huling caller ko na nung tumawag siya, tinawagan din ako ng jowa niya. So, nagkasumbungan dito. Anong pangalan? Alex po. Alex. Si Alex ay ilang taon na? 32 years old po. At nasan ka ngayon, pare ko? Sa Bulacan po, sa bahay. Saan ka sa Bulacan? Bandang north ng Bulacan. Ay, sikreto daw. Bandang north ng Bulacan. Oo. Saan kaya yan? Mga bandang magaling ka dyan, pre. Hindi, Kalumpit. Hindi pa. Pa-north pa talaga. Sinasabi yan pa-north kasi nagagalit yung bayaw ko dahil manipis yung buhok niya. Pa-north yun eh. Charot. Pa-north na. Hoy! Ayan, si Alex ay 32 from Bulacan. Anong ginagawa sa buhay ni Alex? Nagtuturo po. I'm a teacher po by profession po. Anong tinuturo mo? Economics po. Oh! You are the right person to give me the insights tonight. Economics. Tama, no? Po. Ako, ano masasabi mo sa sa mga economic managers ng Pilipinas? Dapat po i-ano na talaga excise tax, i-suspend na. Oo, di ba? Kasi sa buong Southeast Asia po, halos yung mga karatig bansa natin, nag-suspend na sila ng excise tax. Kaya kasi hindi nga nila gagawin yan kasi habang lumalaki yung paghihirap natin sa taas ng ng gasolina, lumalaki yung koleksyon nila tapos ninanakaw ng mga At takot mawawasan yung tax eh. Ganon din naman, nawawala din. Actually, sorry, kakalma na, pasensya na. Actually, okay lang naman. Kung halimbawa yung tax natin, kahit sa'yo mo na 50%, okay lang yun eh. Kung di ba yung wala nang lubak sa kalsada, di ba yung halimbawa yung mga magnanakaw, bigla na lang nating imamaleta tapos itatapon na lang sa ilog para sila lang yung mawala, di ba? Oo. Kasi nakakapagod na, no? Alex, buong buhay natin pinagnanakawan tayo ng mga tapos wala tayong magawa. Oo, lalo ka na taga Bulacan ka, diyan nangyari ang di ba? Di ba? Mga bayani ano. Flood control. Diyan nag-umpisa yan, di ba? Pero ano yan, tip of the iceberg lang yan. Ay, oo. Di ba? Oo. Ang tanong, makikita kaya natin yung iceberg o makakalimutan na lang natin yung mga sa history nung sa PIDAP, nakakatakot na baka magaya doon. Kaya dapat hindi tayo manahimik. Kaya nga parang walang napaparusahan. Hindi ko nararamdaman may napaparusahan. Halimbawa, maliit na bagay. Total teacher ka naman, sir, no? Naalala mo nung yung merong iskandalo about laptop ng mga teachers? Yeah, oo. Yung siningil nila ng pang MacBook Pro pero binigay nila Celeron. Naalala mo yun? Yes. Oo, di ba? Parang 50,000. Nag-committee. Hindi lang, sir. Malala. Oo. Nag-committee hearing pa sila, di ba? Wala din. Oo. May naparusahan ba doon? Di ba? Oo. Parang kong maalala, sir. Di ba? Na meron. Pero alam ko parang may naging hearing. Nag-hearing sila. Kasi di ba ang Senado naman kasi hindi naman, tsaka ang Congress hindi naman sila hindi naman sila criminal court eh. Oo. Pero they can parang suggest sa ombudsman. Na magkaso. Oo, di ba? Hirap sa bansa natin. Alex, tara na lang sa Mars. Doon muna tayo magpalipas tayo ng isang siglo siguro doon, no? Swerte tayo sa Pilipinas. Malas ang Pilipinas. Sa mga Pilipino. Di ba? We are not poor, we are plundered. Di ba?
Yes. Totoo yan. Apo, We are totoo. not poor, Totoo. we are plundered. Totoo. Diba? Pero walang bansang zero corruption na. Meron lagi yan. Meron lagi yan. Pero ano, Pero bago sila, hindi ko lang alam. Kasi well-traveled naman ako pare ko. Makukumpara mo talaga. Alam mo, ang pinakaunang basihan ko na ang bansa ay maunlad, kalsada. Basic kasi yan eh. Mayaman, mahirap, may kaya, dadaan ka dyan eh. Basic yan eh. Tsaka mass transport. Yan, oo nga. Tama ka, yan. Transportation. Diba? True. Ewan ko sa atin, oh. Yung dami ng ninakaw ng mga mga yan doon sa Maleta. Walang kabusugan, ano? Yung EDSA, pare ko, pwede na may third floor yan. Sa laki ng nawalang oo. Pwede na. Isang trillion daw mahigit. Isang trillion daw mahigit. Pwede na yun. Yung EDSA, may third floor na yung EDSA. Kaya nga actually, may pera talaga yung Pilipinas. Hindi lang siya nagagamit ng tama tapos nananakaw pa, gano'n. Kawawa yung mga Pilipino. Ay, tapos kami, pag di kami mataasan ng sahod, kinachap-chap pa, ala daw pera. wala naman talaga. Kasi nga, nasa iba. Yeah. Oo, nasa iba. Wala naman talaga. Nasa iba lang. Anyways, natuwa lang ako na may kausap ako about economics kasi dami kong gigil minsan, wala naman. Okay. Kaya hindi mo although yung 'di ba yung pinapatupad ng DILG na bawal nakahubad, bawal. Tama naman yun, hindi mo lang matanggap na ang hirap lang tanggapin na inunan niyo pa yan. Priorities. Oo, 'di ba? At saka barangay level, sorry kay Rimulya. Barangay level yung ginagawa niya. So dapat more on national level, for example, national level, LGU level, huwag yung mga pang-barangay level na ganyan. Pero okay naman yun eh. Ako dating against ako dun eh. Nalulungkot lang ako na shift yung attention natin. Kaya nga. Kumaga nga, sa laki ng problema ng Pilipinas, hindi na dapat yung energy niya, hindi niya na dapat pinofocus dun actually. Ay nako. Alam mo may mga panukala akong batas ako eh. Halimbawa tuwing eleksyon, bawal na mag-campaign na may picture ng kahit anong kandidato. Ang tanging maglalabas ng picture ay COMELEC na lang. Tapos pwede, no? COMELEC na lang, electronic billboard, bawat major na thoroughfare. Naka-slideshow na lang, nakalagay doon kung naupo kang dati, kailan ka umupo at anong nagawa mo nung naupo ka. Kung hindi ka pa nakakaupo, anong plano mo. Yun na lang siguro. Para fair, no? Parang kasi, parang piyesta kasi. Piyesta ang dating ng election sa atin. Kaya nga tapos, parang yung mga bagong politiko, hindi rin sila makapasok sa politika kasi nga, money game yan eh. Tapos, pagka may mga corruption issue, ang gawin natin, may billboard din tayo na nakalagay doon. Mga mukha nila. Well, makakapal ang mukha ng mga politiko sa Pilipinas. Ganon. Pwede yun. Ilalagay natin sila doon. Ganon. Kaya lang sasabihin nila, presumption of innocence. Pinopolitika ako. Anyways, Alex, maraming salamat sa pagtawag. Matalino ka naman. Solve na lang problema mo. Kaya mo na yung masakit na ulo. Ano ba yun? ano ba? Actually, problemado nga ako. Matalino ka naman. Okay na yun. Ikaw na mag-solve niyan. Mukha ka namang reasonable guy. May asawa na ba si Alex? Komplikado po. Sa ngayon po, hiwalay po kami. Ha? Hiwalay po kami ngayon. Okay. Since December last year. Since December last year. O di kalahating taon na rin. Apo. Okay. Ano asawa mo o girlfriend mo? Sa iyo po, asawa. Sige. Naka-loudspeaker ka ba, sir? Naka-airpods po. Wag. Handheld lang. Okay. Sige po, patay ko. Rule of the show.
Ayan po, hello po. Yan, better. So much better. Anyways, si Alex. Hello? Hello po. Okay. Oh. Asawa, may anak na kayo? Meron po. Meron. Isa po, isa. Isa. Ilang taon na anak niyo? 7 po. 7 years old. 7 years old. Okay. Hiwalay kayo ng bahay o ano? Hiwalay kayo na? Paano ba? Ba't kayo naghiwalay? Hiwalay ng bahay. Ha? Hiwalay ng bahay. Hiwalay po ng bahay. Ba't kayo what happened on December? May ano po kasi kami, kasama po namin sa bahay yung parents ko. Nag-iisang anak po kasi ako. Okay. And breadwinner din. Wala na rin pong trabaho yung magulang ko. Tapos may sakit. Parang first week ng December, kukuha po kami ng supplies. Namalengke po sila para sa tindahan po namin. May tindahan yung magulang mo? Oo. Sa akin po, sa amin po mag-asawa. Kumbaga parang side hustle ko po siya. Bukod sa pagtuturo po. Tapos ayun, meron silang isang product kaming kinukuha. So parang that day, akala po ng father ko, kukunin nila yung product na yun. So, doon po siya nag-drive. Traffic, ganyan. Traffic. Yung misis ko naman po, akala niya, dadaan lang sila doon kasi may doon din naman yung way, kumbaga. May way din doon para makauwi sa bahay namin. Tapos sabi lumiko na po yung tatay ko, papunta po sa may kuha na namin ng supply. Okay. Na hindi niya alam na wala palang kukuning supply. So, siyempre, medyo uminit ang ulo, mainit ang panahon, traffic, ganyan. Parang nagalit siya, parang nataasan na ata ng boses. Tapos parang namura daw, sabi ng misis ko, ganyan. Tapos, bumiyahe na sila, pauwi ng bahay. Tapos pagbaba niya ng tricycle, yung misis ko, tiningnan daw po ng misis ko ng masama yung tatay ko. So nagalit ngayon yung tatay ko. Siyempre, hindi pa patalo. Diba? Ikaw lang ba? Ganon. Imbierna na siya, ganon. Kaya ako naman, pumapagitna lang muna kasi nga, siyempre, magulang ko yun, asawa ko yun. Tapos kinakalma ko rin isa, baka mamaya atakihin kasi nga may hypertension, ganyan. Ayun, ganun siya nagsimula. Paano ba? Yun yung pinapaliwanag ng side ng wife ko yung side niya na sabi ko pa, akala kasi nung wife ko doon lang kayo dadaan pa uwi na. Kasi kumbaga hindi araw ngayon ng pick up ng supply. So akala niya uwi na kayo. Kumbaga hindi lang kayo miscommunication. Hindi lang sa'yo na nabanggit, papa, wala tayong pick up ngayon na. Pwede na tayong dumiretso. Ganun siya. Kasi yun. Ano ba product yan, Brad? Nako talaga. Ano siya sa food po, sa food. Tapos ayun. Ayan na, nakalmi na isa. Ganun. Di ako, maliligo na ako. Kasi gagayak ako papunta ng school. Okay. Pagbalik ko ng kwarto, parang nakipag-iwalay na yung kakay ko. Sabi niya, bigyan mo ko ng ganitong amount. Kumbaga, ito na yung pinaka-share ko sa mga naipundar natin, ganyan-ganyan. Ako naman, tinanong ko siya, yan, gusto mo? Seryoso ka ba? Ganyan-ganyan. Kinol mo din. Inaano ko siya, parang tinanong, yan ba talaga gusto mo? Ganon-ganon. Kasi hindi pa kami nakakapag-usap. Tapos, gano'n na. Sige ka. Yun ang gusto ko. Gano'n. Hindi ako na binigay pera. Masok na ako. Magkano hiningi yung pera? 50 yun eh. Pero 40 lang yung naibigay ko. Kasi yun yung hawak kong pera. Noong mga panahon na yun. Tapos sabi ko, ang isa lang hiling ko, huwag ka nang magpo-post sa FB.
ng kahit na ano. Kasi Mm. kabisado ko siya. Ay, parang hindi pa nag-iinit yung pit ko sa faculty. Nag-post. Nag-post na siya, putang ina yung Oy, so lahat. wag kang gaano magmumura dito dahil na mababan yung account ko, Brad. Ay, sorry po, sorry. Oo. Ayun, Okay. bad word, Oo. yung lahat. Sinabi Isa-isahin ng mo kayo. asawa mo yon sa post niya. Siya naman yung mga hipag, inaawat siya doon. Sinong ano? Sinong minumura niya? Walang name pero alam ko naman na kami. Alam ko Oo. naman na kami. Ganun. Ako naman, kinall out ako ng mga kasama ko sa faculty. Mm. Siyempre, kakaaway ng wife mo. Ako naman, hindi sumasagot. Siyempre, hindi ko ako alam. Tapos tumahimik na lang ako. Ayun, tapos, ayun, nagkahiwalay kami. December. January, nag-try kaming mag-apartment. Mm. Bumukod na kami. Pero may may backstory ba't di ako makabukod kaagad. Bakit? Sige po, sagutin. Kasi po, nag-asawa ko 26. Ang mother ko po ay nangangatulong po. Parang 6 years siya na nangatulong para makapag-aral ako. Ang father ko naman may CKD, stage 5. Tapos ako, Ano yan? Ano yan? CKD po, CKD. Ano nga ulit yun, sir? Chronic kidney disease po. Okay. So hindi mo way back talaga po kayang iwanan? Yes, kasi financially, hindi ko kaya. Kasi Gets magkano lang yung sweldo ng teacher noon, parang 17,000. May anak ka, may tatay ka na nagagamot. Kumbaga parang ipit ako sa bato na siyempre, pwede ko na may ibukod yung mag-ina ko kaagad. Ang problem ay parang di ko naman din matitiis na yung magulang ko. Alam mo yon. Tapos nasabay sa pag-aasawa ko na nagpasimula ako ng bahay noon. Siyempre may loan. Kumbaga, saktong-sakto lang talaga yung kita para makaraos sa araw-araw. Minsan, may mga panahon pa nga na kinakapos. Papasok ko sa school, walang baon, ganyan. Kaya fast forward, 2020, nag-business po ako. Nag-franchise po ako ng isang food business na kumbaga nakatulong para masustain namin yung pangailangan namin. Ayun, yung anak ko nakapag-aral sa private, kahit papaano, nakakalabas minsan, nakakalibot. Kumbaga, ngayong 2023, 24, kumbaga, ngayon pa lang paayos yung finances. Okay. Parang ngayon pa lang paayos. So, ayun. Tapos, fast forward, nung January, February. Kasal ba kayo ni Mrs. mo? O nagjawa mo? Hindi pa po. Okay. Tapos nung January, February, ayun, nagtry naman ako na masama loob ko actually. Kasi nga, although mali yung, alam ko, aminado ko, may maling ginawa yung magulang ko na sigawan siya sa kalsada, mali yun. Kumbaga ako lang, na-hurt lang ako na yung, kumbaga, binigay ko na yung gusto mo na yung pera, simple yung pakiusap ko, ka na mag-post kasi kumbaga madadamay din yung anak namin, mapag-uusapan lang din kami, ganyan-ganyan. Ayun, tapos nagmura siya sa Facebook. Kaya ako, kumbaga, andali sana sa akin na after niyang umuwi sa kanila, mag-usap tayo, sige, mas mabuti, magbumukod tayo. Andali, kumbaga, mas magagawa ko na yun ng December eh. Pero bumukod pa rin kami, January, and then February, ayun, nag-iwalay na naman kami. Kasi may comment pa rin siya about sa parents ko, parang hindi ko alam yung exact word eh, pero bad words din eh. So, kumbaga parang ang sabi ko sa kanya, parang hindi pa ako nag-heal sa sinabi mo na yun sa pagmumura mo, na kumbaga napatungan pa. Parang ganun. Pero mabait naman siya, Papa Jackson. Siguro ako, pagkukulang ko din yun na pumasok ako sa relasyon na financially hindi ako ready para maibukod din siya agad, ganun.
Kasi before that, may conflict din nung una naming hiwalayan, 2019. Ayun. Okay. Anong 2019, nagkahiwalay din kami before. Parang nagkasagutan din sila ng tatay ko. Ganun po. Mhm. Pero kung ano, ang hiling ko lang naman sa kanya sabi ko sana ma-try mo ring kuhanin loob, mababait din naman niya. Kumbaga, alam mo na yung mga matatanda minsan kailangan ng lambingin minsan, ganun. Minsan kasi pag galing kaming simba, sabihan ko pa siya, magmano ka, ganyan. Naghahanap lang ako ng alam mo yung kusa na makita ko na yung paggalang nandun, yung pag magbe-bless, hindi na kailangan sabihan. Kaya hindi rin ako makapagpakasal actually. Nag-aantay ako na parang yung mag-effort siya na ganun. Hindi ko alam kung selfish yun sa part ko. Bilang, hello po. Nandito ako. Hindi ko alam kung selfish ako sa part na yun. Parang ginawa ko siyang requirement. Kasi sabi ko, parang, although hindi, ang kasal ka ako sa Pilipinas, parang, I don't know kung if you will agree, parang package deal siya eh. Parang mahal mo yung asawa mo, for example. Pero, kumbaga parang itatry mo rin pakisamahan yung magulang niya, ganun. O yung iba pa niya mga kamag-anak, ganun. Hindi pwede ka kung tayo lang. Kasi pag nangailangan tayo, sa kanila din naman tayo lalapit, ganun. Ayun po. Mhm. Medyo hindi ko alam ngayon kung go pa ba, ayusin or what. Kasi kumbaga alam ko naman yung pagkukulang ko. Hindi ko lang talaga papadyak so matanggap na yung mga below the belt na words niya. Gaya Dati na. nag-apartment din kami before. Nung pandemic, nagtitesis ako. Parang kine-question ko yung sarili ko na yung kakayahan ko bilang graduate student, yung kakayahan ko bilang teacher, tapos sabihan niya ako ng pulpul na teacher ka lang naman. Ay, mga ganun. Sabi niya yun? Ako kasi dinadamdam ko yung Sinabi niya sa iyan, ang galing-galing mo sa discussion natin kanina eh. Ang reason niya parang hindi ko daw siya inaalagaan pagkagaling niya sa work. Sabi ko ano bang work ano bang work ng asawa mo? Ng treasurer siya dati sa malaking supermarket. Sabi ko, okay. hindi lang naman ikaw yung pagod. Umuwi ka baka ako ng marumi yung bahay. May nakatambak na hugasin. Pagdating mo ako, kakain ka na, may plato na, may sinaing na. Yung anak mo nakalinis na. Parang hinahanap niya kasi noon, parang bakit daw ako naglalaro ng games sa gabi. Dapat daw nag-uusap kami. Lang ako nagdi-distress. Kumbaga parang ito yung me time ko kasi maghapon ako sa bahay, nag-aalaga ng bahay. ng anak, nag-aasikaso ng bahay. Nag-online class ka ako. Oo. Tapos nagtitisis ako. Kumbaga, hindi ko na nga mayari. Tapos makakarinig pa ako ng ganong comment. Umalis ako. Parang 2022 ata yun. 2022. Tapos, parang 2023, umuwi ulit siya sa amin yun. Kasi parang pwede nang tirahan yung pinapasimula kong bahay. No? Ayun po. Pero ano naman, mabait siya. Mabait din naman. Pag may mga special na okasyon, no, pinagluluto niya yung nanay ko, for example, sa birthday niya. Nagre-regalo siya sa akin kapag Teacher's Day, birthday ko, ganyan. Hindi kasi ako naghahanda actually.
Well, typical Kasi na nga, typical guy. hindi kasi bukod dun kasi parang iniisip ko ihahanda ko, idadagdag ko na lang sa panggastos sa bahay. Tapos sabi niya, maganda ka, minsan lang mag-birthday. So yun yung mga bagay na kumbaga na-appreciate ko sa kanya. Ah, Mm. okay. Kasi yung anak nyo ngayon, Sa kanya po. kausap mo? Yes po, nadadalaw ko naman na isasama ko So, minsan po. kumbaga yung part na yun, hindi naman problem. Yes po. Kumbaga, healthy naman po yung co-parenting namin. So, mula nung December, dumadalo ka na lang. December, dumadalaw. Tapos January, February, nag-apartment po kami ulit. March, April, wala na ulit. Nung after nyo, naghiwalay nung January, February, March, hanggang ngayon, April, nakadalaw ka na sa anak mo. Yes po, madalas na. Saka po, pag halimbawa, may lakad po yung pamilya niya, nag-swimming sila, yung sinasama pa rin naman ako. Talaga? Kaya po, mabait po yung mabait po yung binang ko, tsaka yung mga ipag ko. Pag nagkikita ka, nagkikis pa rin ba kayo? Ay, hindi. Hindi na po. Nagkakangitian po. Hindi kayo nagkikis? Halimbawa, nag-swimming, wala kayong ganon? Wala? Wala po. Bakit? Hindi. I'm not, Alex, I'm not trying to tease you. I'm just trying to establish asan na yung relasyon ninyo. After nahiwalayan po namin nung February, ala po talaga. Although nagkakausap kayo minsan, nagkakangitian yun. I mean, wala na kayong no more intimacy, no more... Wala po. Have you ever attempted? Or nagpapataasan kayo ng pride sa part na yun? Kasi, pakiramdam ko parang naubos po ako. So ayaw mo na rin pala. So there you go. Di ba, there's that unwillingness to pursue her anymore. Tama ba, no? There's that unwillingness to pursue her any longer. Wala na siya, no? Wala na. Anong tanong mo sa akin, pare ko? Nagugulan po ako sa nararamdaman ko eh. Kung galit lang ba to o itigil na ba o itry ulit. Well, balikan natin. Hindi ako naniniwalang minura siya ng tatay mo. I think nagmura yung tatay mo. Or masama ba ugali tatay mo? Hindi naman po. Pero alam ko kung mainit ang ulo na eh. Okay. Kaya po... Pero yung ganong kalit na bagay, feeling ko it was just the turning point. Yes. Tama, no? There has been a build up, no? Before that day. Doon na lang, kumbaga, yung tension mataas na talaga, nung araw na yun na lang, sumabog. Kasi imagine mo, yung tatay mo pinag-drive naman siya, tama? If your story is accurate, pare ko, it was your jowa's problem kasi hindi siya nagsabi. Kumbaga, she failed to give your father the instruction. Kasi tatay mo naman legwork nung araw na yun eh. Hindi siya yung, di ba? Hindi siya yung... Traffic daw po kasi. Kumbaga, hindi na sila dapat dadaan doon. Kaya nga, my point is, your then living partner, she failed. Nabigyan ng instruction tatay mo. Yung part na yun. Kung eksakto yung kwento mo, yun. She failed. But then again, does that merit na murahin siya kung minura man siya? Hindi rin naman. Diba? Hindi rin naman, it does not merit na murahin din siya. Kasi, I mean, if your family, those are little things eh. Apo. Diba? Tapos, pero alam mo, may nakakapagtakang part dito eh. Diba? Dumating ng bahay, inirapan ng then live-in partner mo, yung tatay mo. Pumunta siya sinamaan daw po nung tingin, parang ganun. Okay. Pumunta siya ng kwarto, tapos kinag-usap kayo. Ayun sa pagkakakwento mo sa akin, it's as if noong time na yon, the both of you were ready to separate. Kasi transactional na lang yung nangyari. Pengin pera, okay, eto pera, eto bibigyan kita, maghiwalay tayo. Huwag ka nalang mag-post. That was a very transactional, tama, no? Parang wala nang... Madalas ko kasi mag-away. Hindi, kumbaga, that's very transactional. There was no attempt to fix it.
Kung, Ano po kung, kasi, kung kakalkalin, parang ito naalala ko na. Kung ba't ako pumayag ibigay yung pera. Hawak niya kasi laptop ko. Parang, siyempre, alam mo naman, pag nag-teacher ka, kumbaga parte ng buhay mo yan eh. Oo, nandun lahat ng files. Kinukuha ko. Sabi ko, yan. Eh, Bakit sabi niya, ibabalibag niya yung laptop? parang hindi niya ibibigay sa akin kung hindi ako magbibigay ng pera. Parang ganun. Parang na-hostage yung laptop. Parang ganun. Parang hawak niya, ayaw niya ibigay sa akin kung hindi ako magbibigay ng pera kasi nga nakipag-iwalayan daw siya. Ang ano naman niya, kung nagkausap ko before, tinitesting niya lang daw ako. Kung ba't naman daw ako pumayag na ibigay yung pera. Eh sabi ko, ilang beses ka ako kita tinanong. Ilang beses ka ako kita tinanong, kaya ako binigay ko. Okay. Ayun po. Well, going back now, I think that the two of you were ready to separate na. Even before that morning. It was a culmination of many things, but it was leading to that morning. Kasi prepared kayo parehas eh. The two of you were that prepared para maghiwalay. Parang walang habulan sila nangyari. Yes, no, di ba? It was very, I do not know, Alex, if that day you were just trying to save the day. Kasi may ganun eh. Yung palilipasin mo na lang yung araw. Para lang, baka mamaya kumalma, di ba? Pero parang ganoon. Pero feeling ko expect na ang turning point naman sa akin yung pagkaka-post ko niya sa Facebook eh. Pero feeling ko kasi, Alex, no, nung time na yan, option nyo na parehas na maghiwalay. Yun na lang yung turning point, no? Nadamay pa yung tatay mo. Well, your father was at fault na murahin yung jowa mo. Di ba? Pero feeling ko may build up na rin sa kanila eh. I think it's safe to assume and to say, Alex, that your then living partner despised the life that you were able to provide her. Siguro po. Ayaw niya ng buhay na kaya maibigay sa kanya. Ako naman kasi, kumbaga tinatry ko naman kung ano yung kaya ko na bigay. Kapag medyo nakakalawag nga, ayun, magugol ka na siya, may damit siyang dadating, may sapatos siyang dadating. Malilit na bagay yan. Hindi na naman para i-quantify yan. Oo. Failure ko rin po kasi, kumbaga... Well, failure mo talaga yung part na, pare ko, that naniyaya mo siya magsama. That you were that unprepared to facilitate the life that she thinks she deserves from you. Tama po. Yun. Pero nandiyan na kayo eh. Alam naman niya ang pinapasok niya eh. And again, on that part, it does not justify kasi yung sinabi mo sa akin na nag-post siya ng mura sa inyo. That is her so disrespectful of your family. Lumabas na lang yun. Kumbaga, matagal na lang yung tiniis yun, pero matagal nang ganun yung pakiramdam niya sa inyo. Matagal na niya kayong minumura sa isipan niya. Para i-post niya yun. Oo po. Yes. Hindi mo siya nagmamano sa amin. Tapos perong one time, dumating yung, parituhin ko na kasi matanda dugo niya sa akin. Sabi ko, mag-bless ka. Hindi siya nagmano. Ang reason naman niya, kaedad lang daw niya. Sabi ko, matanda ka, ako yung dugo niyan sa akin. You do not share the same values kasi sa part na yan. But anyway, let's go back to your question. Anong question mo ay? Naguguluhan po kasi ako kung kuwan. Hindi ka naguguluhan. Baka peace lang. No. Ako, No, Alex, listen up. Stop sugarcoating things. Hindi ka naguguluhan. Ayoko na po talaga. Exactly.
Wag mo na itanong yung mga bagay na alam mo. Ayaw mo na talaga. You no longer share the same aspirations in life. Matter of fact, even the littlest things, yung maliliit na bagay, the things that are negligible, pagmano ka, negligible na yan eh. Hindi nyo na para pag-awayan yan eh. And yet it becomes a potentially one of the biggest problems you have kasi yun ang kinikwento mo sa akin eh. Ay, yun nga kasi, kumbaga parang hindi ko na siya dapat ipaalala eh. Parang matik na dapat yun, for example. Well, hindi ko alam kasi baka magkaiba kayo ng kinalakang environment. Di ba kaya nga ang pinaka ano nga, di ba? Ang tawag nun, ang pinaka advisable nga is ibukod mo. So you can create your own environment, your own culture, your own ways of living your lives na hindi mo ginawa. Now, in that event na niyaya mo siya tumira sa bahay ninyo, she was forced, 'di ba, to mold into the shape that you already have as you existed as family. Na maybe sa kanya hindi ka tanggap-tanggap. But we are where we're at now. Andito na tayo. If your question is simply asking whether itutuloy pa yan o hindi na, hindi mo naman kailangan tanongin yan kahit kanino. Alam mo naman sagot dyan. Kasi maging para sa bata naman po. Hindi mo naman kailangan tanongin. Alam mo sagot. Alam mo sagot. Hindi mo kailangan tanongin. Diba? You did not have to ask anybody. Ha? Tumagas siya kagabi. Ano yan? Sorry? Tumawag po kasi siya kagabi. Oo. Sabi niya parang, sabi daw ng mga kapatid niya, nagsasabi daw po yung anak namin na I want a happy family, I want a complete family, ganun. Parang willing daw siya umuwi. Sa inyo? Sa bahay. Sabi ko, parang hindi ka ako magandang idea kung magkakaayos man ka ako tayo. Sa apartment ka ako, gano'n. Well, actually, pwede siyang umuwi sa bahay ninyo. Total, siya naman yung nagmura sa online sa inyo lahat mag-anak. Maybe she can send the first text to your family. Hindi mo kailangan mag-sorry kung awkward yun eh. Ako naman nung January, ang nag-aantay lang naman ako ng na parang sincere apology. Ano yung plano mo para maayos mo yung relationship mo sa parents ko. Actually, yun naman inaantay ko na eh. Dati pa. Kaya after naming maghiwalay sa magbalikan, kumbaga parang inaantay ko siya na parang gumawa siya ng paraan para... Alex, ganito. Puro kayo inaantay eh. Isa ka rin eh. Puro ka rin inaantay. Ako muna, sir, ha? Sige po. Okay. Unang-una sa lahat, Alex, no? Etong pinag-uusapan natin ngayon, itong mga negligibles, itong mga bagay na to eh. Diba? Hindi rin ako naniniwala no yung sinabi ng anak niyo na I want a happy family. It could probably came from your kid, but largely that came from her. That is her channeling your kid ko, no? Pero sa kanya galing yun. Ang lulukuhan pa tayo sa part na yun. Sa kanya galing yun. On the other hand, hindi man ideal, naiintindihan ko na hindi mo kayang iwanan yung family mo. Kasi masakit yung tatay mo at matanda na yung nanay mo. Nagigets ko yung part na yun eh. Yung problema yan, dapat sinolve mo yan nung umpisa pa lang eh. Pero andito na tayo sa puntong ito. Nandiyan na tayo, di ba? Yan ay isang bagay na kailangan mong punan bilang pagkukulang mo sa family na binuo mo. Kasi solong anak ka. Nagigets ko na yung part na yan. Hindi ideal but nandiyan na kayo eh. Alright? Ang point ko dito, since alam niya, ang pinasok niya na makikitira kayo sa magulang mo, makikisama siya. Opo. Makikisama siya. Alright, makikisama siya. Hindi pa pwedeng hindi siya makikisama. Hindi pa pwedeng, woy, ikaw, puro ka, don't patronize me, just listen up. Hindi ko pinapalaki yung ulo mo. I'm not trying to make alibis for you. I'm just saying.
Di kita kinakampihan. Huwag kang matuwa. Mm. Don't patronize me. Huwag mo akong pinapatronize. Huwag mo, oo nga po eh. Huwag mo isipin na parang dagdag pogi point mo yan. That's what I'm saying. No? Yung part na yan ang isang bagay na kailangan mong punan sa kanya at ipaghingi ng paumanin sa kanya palagyan. Because to her, she deserves more than that. She deserves more than what you're providing her now. Pero nandiyan na tayo. May anak na kayo, di ba? At may mga totoong obligasyon na, may mga responsibilities na, at ikaw bilang anak, wala ka namang pagpapasahan ng obligasyon at responsibility kasi solo kayo. Wala kang kuya, wala kang nakakabatang kapatid, wala kang ate, wala. Ikaw lang yan. At alam niya kung anong pinasok niya. She knows and she knew exactly what she was getting into. Alright? Bahay na magulang mo yan. Bahay na magulang mo yan. Hindi yung magulang mo ang makikisama. Hindi yung magulang mo ang mag-a-adjust. They have earned, kumbaga, they have lived this lifetime hindi para mag-adjust sila sa jowa mo. Yung nag-post na mura yung jowa sa mga magulang mo, that says a lot about how she thinks of your family. Kasi hindi na para i-public mo yung mga ganong thoughts eh. And you were right when you said, madaling ayusin to kung di mo ginawa yun eh. Because you said it so publicly, di ba? Kaya mahirap ayusin. Kaya yung mga tao nagpo-post online, kada may away sila sa pamilya, mga bobo kayo lahat, mga tanga kayo. Di ba? Anong pakialam ibang tao sa away niyo sa pamilya, kailangan niyo paalam sa amin. Then again, hindi na yan ang pinakamalaking problema eh. Alam mo kung anong pinakamalaking problema? Ano po? You're no longer willing. Yun ang pinakamalaking problema. You are no longer willing. That's the biggest thing sa usapan natin. Lahat ng sinabi ko, pwede mo nang kalimutan lahat ng yon. Even if yung naging samahan nila na magulang mo at siya was, kumbaga Okay. di ba, okay na okay, walang kahit anong away. Kung ikaw mismo, hindi ka na willing, wala nang paghuhugutan pa. I'm sure, pag nakausap ko yung jowa mo, I'm sure she has her own side of the story. Meron yan, di ba? Meron niyang sasabihin tungkol sa'yo. But the thing is, you are no longer willing. You no longer see her as a part of a possible future. Yun yan. Kasi ang araw na nag-iwalay kayo, prepared ka na rin eh. Prepared na rin siya. Hindi ako naniniwala na yung kwento mo dito, Alex, ay kung paano nangyari, kung ganun, paano kinuwento, ganun siya nangyari. I think may iba pang nangyari nung umaga na yan. Na siguro na miss out mo na hindi mo na nakwento sa akin. Pero I'm sure it did not happen exactly the way you said it. Pareho na kayo. You're both flawed treating each other. Halimbawa, kung yung reference sa magulang mo, ganun na lang. Di ba? May sasabihin siya masakit. Hindi tama yun, Brad. Hindi tama yun. That alone is more than enough reason na huwag na kayo magbalikan. Yun na lang eh. Imagine mo, magkasalta siya na masakit sa magulang mo. Yung galit siya, okay na yun. Pero yung masakit... Ipopost niya. Oh well. Well, I guess we've solved something tonight. Total na invento naman yung co-parenting, parang kailan lang naman yan. No?
Tawanan nyo na lang yan. Ang bigat. Huwag ka na magkunyari. Alam ko ready ka dito. If anything, this is just a confirmation of something you've prepared for a long time now. Opo. See? There you go. And we cannot question you sa bagay na yan. Kasi gusto mo yan eh. Hindi na pwedeng questionin sa yan because it's exactly what you want. Buhay mo ito. Huwag ka lang magiging pabayang tatay. Wala naman tayong pag-uusapan. Opo. Yun. Wala naman tayong pag-uusapang iba. Huwag ka lang maging pabayang tatay. Hindi ko alam kung ano nagawa mo sa asawa mo that she doesn't respect you. Wala siyang respeto sa'yo eh. Hindi niya alam teacher ka para magpa-post siya ng mura. Opo. Diba? That's very other than stupid, and that's very moronic to do. Parang ang reason niya, actually niraise ko sa kanya yan. Parang ang reason niya, wala raw siyang makausap. Kumbaga parang gusto daw niyang malabas yung sama ng loob niya. Kaya siya nakapag-post ng gano'n. Ay, may mga ganun pong katwiran ha. Mga mangmang kayo. Na lang na broadcast. Hindi nyo kailangan. Away pamilya, inyo lang yan. Hindi nyo para you don't need to air your dirty laundry publicly. Hindi kailangan. Bakit? Diba? Opo. Hindi kailangan. Hello po. Hello. Hello po. Ano na? Gets ko naman po. Yep. Good luck po sa'yo, sir. Opo. Kung babayaan yung anak mo ha. O kung nakikinig yung nanay ng anak mo, anong gusto mong sabihin, sir? Una po gusto ko tingin ng paumanhin. Dahil nga kumbaga pumasok ako sa pagbubuo ng pamilya ng hindi handa. Kumbaga puro puso yung inisip. Hindi sinama isip na dapat nakaplano. Sorry kasi kumbaga may conflict na before. Hindi kita maibukod agad. So, thank you kasi bagamat may mga nangyaring ganito, sabi ko naman na naging mabuti ka ring asawa sa akin. Yung mga maliit na bagay na pinagluluto mo ko ng sa birthday ko, na-appreciate yun kasi parang growing up, kasi nga mahirap kami. Hindi namin priority yung kumbaga maghanda. Thank you for reminding me na life is worth celebrating. Thank you. Sana mahil natin yung ating mga sarili kung ano man yung sugat na naranasan natin sa relasyon na ito. Nangangako naman ako na yung suporta ko sa anak natin, hindi naman siya mahinto dahil mahal na mahal ko yan at hindi ko naman yan pababayaan. Ngayon po. Ayun, thank you rin pala sa parents mo, sa mga kapatid mo kasi
Kumbaga, hindi nyo pinagdamot sa anak natin na na kumbaga hindi nyo pinagsungit. Hinayaan nyo yung bata na maramdaman niya na may tatay siya. Kasi pwede namang ipagsungit yun, mag-demand lang kayo ng financial support. Pero inaalaw nyo ako na kunin yung bata, ipasyal yung bata. Ayun, yun, sobrang halaga sa akin yun. Kasi mahalaga na na lumalaki yung anak natin na nakakasama niya yung tatay niya. Bagamat magkaiba tayo ng bahay, hindi naman ako nawala sa buhay niya. Thank you. Ayun po, Papa. Thank you rin po, Papa Jackson. Wala po kasi kung napagkikwentuhan. Actually. Lahat po to sarili ko lang. Thank you po at kumbaga na ilabas ko yung iisip ko ng matagal na at naliwanagan din po ako sa mga payo niyo. Thank you po. Nag-comment yung ex mo. Basahin ka ba? Sige po. Sabi lang niya 40 lang binigay mo, kulang kapatin. Sabi. Wala lang ako, emergency fund namin yun eh. Ay, sorry. Sabi ko, emergency fund binigay ko sa kanya lahat. Deserve niya yun eh. Kasi yung negosyo namin, kumbaga sabay namin pinagtrabahuan yun eh. Kahit maliit yung kita, kumbaga deserve niya yun. Sorry, sa 10,000 na kulang. Okay ka na? Opo. Thank you po. Dati nakikinig lang ako. Way back 2009. Okay na. Maglalagay ka pa ng timestamp eh. Sorry. Talaga naman. Anyways. Alex, maraming salamat sa pagtawag. Thank you rin po. Bye-bye sir. Bye-bye po. Opo. Bye-bye po. God bless po. Bye-bye po. Thank you po.